Umaga mga kapatid at muli magandang hapon kung saan man kayo abutin itong aming ipapahayag. Kahapon, meron akong nakausap na isang kaanib ng Iglesia ni Cristo doon sa kanyang pangalan na tinatawag na Mega Music. Doon napag-usapan namin mga kapatid na di umano yung binabanggit sa Jeremias 31 na muling pakikipagtipan ng Diyos sa Israel ay nangyari na daw sa panahon ng ganapin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ministeryo. Mabuti basahin muna natin itong Jeremias 31. Makinig po kayo. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. So malinaw po ang Diyos ay makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Tuloy natin. Hindi ayon sa tipan na ipinagkipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. So ibang pakikipagtipan ito mga kapatid. Panibago talaga. Tuloy natin. Na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Sinira nasira ng mga unang Israelita 33. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Gusto ko mapansin ninyo mga kapatid, magaganap ang pakikipagtipan ng Diyos sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. So merong matatapos na mga na tinutukoy sa mga araw na yon, may mga kaganapan. Yan ang ating pag-uusapan. At yan ang tinanong ko dun sa aking nakausap. Ano yung mga araw na yaon na tinutukoy dito na pagkatapos ng mga araw na yon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay doon siya makikipagtipan sa Israel. Yan ang mamayang ipapahayag namin. Ano yung mga tatapos na araw na yaon upang ang Diyos muli makipagtipan sa lahing Israel. At anong uring pakikipagtipan ang gagawin ng Diyos dito sa Israel? Pakinggan po ninyo anong uri. Tuloy natin ang basa. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Malinaw po At aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So, nandun na sa isipan, nandun na sa puso ng bawat Israelita ang pagkikipagtipan ng Diyos, doon na ilalagay. Tuloy natin, anong klaseng pagkikipagtipan pa ito? At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Diyos, Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kalit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay di ko na aalalahanin. Sana napansin ninyo mga kapatid, ang pakikipagtipan na gagawin ng Diyos dito sa Israel, wala nang mga ngaral pa. Wala nang mga ngaral pa o sasabihin pa ang kanyang kapwa na kilalanin ang dakilang Diyos. Malinaw ang sabi, kundi ito ang tipan na aking ipagkatipan sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yon. Hindi na magtuturo bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon. Hindi na kailangan pang may mangaral upang kilalanin ang Diyos sapagkat nandun na sa puso ng bawat isa ang pagkakilala sa dakilang Ama kapag ka naisagawa na ng Diyos ang muling pakikipagtipan sa lahing Israel. Tinanong ko yung kausap ko kahapon. Sabi ko, kailan nangyari ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel? Ang sagot niya, alam niyo po, ang pakikipagtipan daw ng Diyos sa Israel, itong Jeremias, ay naganap
doon nung mangaral ang Panginoong Hesus. Tinanong ko siya, ano bang utos ang ibinigay ng Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo? Ano ang kanyang mga binigay? Binasa ko. Babasahin po natin at i-share ko po sa inyo. Ito po ang nakasulat sa Mateo 23, 1 hanggang 3. Pakinggan po ninyo mabuti mga kapatid. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, ito po sabi ng Panginoong Hesus, nagsisiu po ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na nasa inyo kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Sana napansin ninyo mga kapatid, nung nangangaral ang Panginoong Hesus dito sa lupa, sinabihan niya yung mga Hudyo, sinabihan niya yung mga alagad. Nasabi niya, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Napansin niyo po ba yon? Ang ipinag-uutos ng Panginoong Hesus, yung mga kautusan na isinulat ni Moises, yun ang kanilang dapat sundin. Yun ang pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, gawin ninyo at ganapin. So ano ngayon ang pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus nung siya'y mangaral? Yung kautusan pa rin ni Moises eh. So hindi pa rin natutupad yung sinasabi ng ating kausap na ang sinusunod na ng mga Hudyo noon, yun sa kanilang puso na kilala na nila ang Panginoon. Kilala nila ang Panginoon at wala nang mga ngaral sa kanila. Tanungin natin ang ating Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Kilala ba ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus? Kilala ba ng mga Hudyo ang dakilang Ama? Para matupad na itong sinasabi na nakikipagtipan na daw ang Diyos dito sa lahing Israel. Natutupad na daw. Pakinggan natin ang sagot ng ating Panginoong Hesus dito sa 1:8-54, ganito po ang sabi. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin. Na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkikilala. Napansin po ninyo ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ninyo siya napagkilala. Hindi nila nakikilala ang Diyos. Paano natutupad na ang kautusan? Dito sa Jeremias, hindi pa pala kilala. Sapagkat ang sabi dito sa Jeremias, kikilalanin ng lahat ang Diyos. Andun na sa puso. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi nyo siya napagkikilala. Ngunit, nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. So malinaw po, mismo sa ating Panginoong Hesus, yung mga Hudyo na kausap niya ay hindi napagkikilala ang Diyos. So malinaw na naman, talagang hindi pa natutupad ang Jeremias. Basahin ulit natin ang Jeremias. Anong klaseng pakikipagtipan ha? Balikan natin. Jeremias 31:33. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. 34. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kalit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung dumating siya rito sa lupa? Nung isugo siya, nung mangaral siya dito sa lupa. Ano ba ang ginawa niya? Ipinakilala ang dakilang Diyos.
sa 1:17, na makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Pero ang sabi dito ng ating Panginoong Diyos mismo, sa panahong makikipagtipan na siya sa lahing Israel, hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon. So wala nang pangangaral na para kilalanin ng Diyos. Bakit? Kasi nandun na sa puso ng bawat tao. Hindi selective person lang o selective na tao lang. Lahat ng bawat Israel, makikilala siya. Anong katunayan? Namnamin niyo ulit itong talata na to, mga kapatid. Sapagkat makikilala nilang lahat ako. Sino-sino? Mula sa kalitliitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon. So malinaw. Mahirap, mayaman, lahat ng tao, marangal, may katungkulan, mataas, lahat ng uri ng tao, in short, ay makikilala na ang Diyos. Kapag ka natupad na ang muling pakikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel. Ano pa ang dapat nating ipunto dito, mga kapatid? Walang katotohanan kung gayon ang kanilang pagtuturo na sila na daw ang Israel sa Espiritu. Wala na daw ang Israelita tuluyan ng itinakwil ng dakilang Diyos. Ngayon, napapatunayan natin, malinaw, na ang Diyos mismo ang nangako, muli siyang makikipagtipan sa lahing Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, meron tayong dapat na mapansin na ang kaganapan ng muling pakikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Yan ang muli naming ipapahayag kung loloobin. Ano yung pagkatapos ng mga araw na yaon? Ay doon na muli makikipagtipan ang Diyos sa lahing Israel. Ngayon, ang tinitindig namin ngayon at binibigyang pansin na muli nga makikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel. Hindi siya tuluyang itinakwil na tulad ng pinangangaral nitong ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo na hindi ayon sa tunay na pagtuturo ng ating mga apostol, ng mga hula mula sa mga propeta na dito ay binasa natin dito sa Jeremias. Gaano nga ba katibay ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel para sabihin natin na tuluyan na daw di umano itinakwil ang lahing Israel? Gaano nga ba katibay? Babasa tayo, mga kapatid. Jeremias 31 pa rin po, hindi po tayo lalayo. Dito rin po sa Kapitulo 31, talatang 35. Pakinggan po ninyo. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw at ng mga ayos ng buwan at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi, na nagpapakilo sa dagat, na umuhugong ang mga alon niyaon. Ang Panginoon ng Makbo ay siya kanyang pangalan. 36. Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhinga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Napansin po ninyo gaano katibay daw ang pakikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel? Ang sabi niya na sumisikat na pinakaliwanag sa araw at ng mga ayos ng buwan at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi, na yung buwan at ang araw, pag yan daw ay nawala sa pagkakaayos, mawawala ang pagkabansa ng Israel. Ganyan po, sana mapansin po ninyo. Ganyan katibay pa ng Diyos sa lahing Israel. Nakikita natin yung buwan. Nakikita natin yan ng araw. Nasa ayos. Kung paano sumisikat, kung paano lumulubog, kung paano ang buwan ay nandun sa kanyang mga kaayusan at ang mga bituin, ganon nananatili ang tipan ng Diyos sa Israel. Kaya napakalinaw talaga, sana napansin ninyo, ganon kamahal ng Diyos ang lahing Israel.
Ano nga ba ang kalagayan ng Israel sa panahong ito? Roma 11:7. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimiti. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito. Ngunit matigas ang ulo ng iba. Matigas eh. Tulad ng nasusulat. Binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa. Yan ang kalagayan nila. Mga matang hindi makakita. Yan ang kalagayan nila. At mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. So napansin po ninyo. Sa panahon nila Pablo, mapurol na ang diwa. Ibig sabihin, matang hindi makakita. Mga bulag pa sila. Hindi sila makaunawa. Hindi sila makarinig ng mga katotohanan na iniaral ng Panginoong Hesus, ng mga apostol. Bakit? Anong dahilan? 11. Ito naman ang tanong ko ngayon, tanong ni Apostol Pablo. Ang pagkatisod ba nila ng mga Israel ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Napansin po niyo, sagot ni Pablo, hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon mga kapatid, kung sa panahon nila Pablo, ang kalagayan ng Israel ay bulag, bingi, hindi tumanggap ng mga mabubuting balita na iniaral ng mga apostol. Hanggang sa panahon ngayon, nananatili silang bulag, nananatili silang bingi sa mga katotohanan at aral ng Biblia. Ito magaganap, ngayong napatunayan natin na napakatibay ng tipan ng Diyos sa Israel. Mawawala ang araw, mawawala ang kaayusan ng araw, mawawala ang pagkakaayos ng bituin sa kanilang mga kinalalagyan, ganon katibay ang tipan ng Israel. Hanggang kailan? Hanggang kailan magiging ganyan ang kalagayan ng mga Israel? Pakinggan po ninyo sa Roma 11:25. Ito po ay isang hiwaga. Pakinggan po ninyo mabuti. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamahan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Malinaw, ang sabi rito, huwag maging magmataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang kausap niya rito ay mga lahing Grego na ang sabi niya, huwag maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Kung ang Israel nakikita natin sa kalagayan nila ngayon, may matang hindi makakita at may tengang hindi makarinig. Gayon din tong mga ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi sa inyo, huwag kayong maging mataas ang palagay ninyong sarili. Tinakwil na ang Israel. Kami na ang Israelita sa Espiritu. Huwag niyong ipagpalagay ang inyo. Sabi ni Pablo, huwag maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Bakit? Basa tayo sa ibang salin. Basahin po natin ang magandang balita Biblia. Sa Roma 11:25, ulitin po natin. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Alam niyo po yung salitang pansamantala, temporary lang. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. So malinaw po mga kapatid, pasamantala lang ang kalagayan ng Israel ngayon. Dahil nga pinatunayan sa hula sa aklat ni Propeta Jeremias sa 31, muli siyang makikipagtipan sa Israel. Kaya yung nakikita natin ngayon, pansamantala lang kung sila'y may mata na hindi makakita. May tainga
na hindi makarinig sapagkat sa katunayan hanggang ngayon, hindi nila matanggap na may dumating ng Jesus na siyang ipinangako pa lang sa aklat ni Moises. Ngayon, dalawang paksa ang iwan namin na panibago na kung loloobin, ipapahayag namin. Pagkatapos ng mga araw na yaon, kailan yan? Ano mga kaganapan na yan kung kailan muli makikipagtipan ng Diyos sa Israel? At ano itong binabanggit dito sa Roma 11:25, sabi niya, yung pasamantalang kabulagan, kabingiang spiritually nitong mga Israel, sabi niya, tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sino yang magbubunga sa hintil para kapag na-reach na itong tamang bilang, certain na mananampalataya sa dakilang Diyos, ay muli nang manunumbalik sa Diyos ang manghintil at muli nang makikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel. Sino yang magbubunga na yan? Yan po ang susunod naming ipaglilingkod sa inyo kung loloobin. At sa ngayon, balikan po natin, mga kapatid, malinaw, muli pong makikipagtipan ng Diyos sa lahing Israel. Ang nakikita nating kalagayan nila, tandaan po ninyo, ay pansamantala lamang. Hindi sila tuluyang tinakwil. Kaya kapag sinasabi natin sila'y tuluyan ng itinakwil, magagaya tayo dun sa sinabi ni Apostol Pablo na doon sa ulibong ligaw na isinanib lang doon sa isang tangkay, at ngayon nakikinabang ka doon sa tangkay, sasabihin mo ngayon yung ugat wala na, ay palalo na yon. Huwag kang magiging palalo, sabi niya, doon sa sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ikaw ay hindi nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging tulad ng ulibong ligaw. Natapos na lumakas, nagmalaki na doon sa tunay na sanga. Ay kinakandili lang naman tayo ng ugat. Sana po na-gets po ninyo ang punto na huwag tayong magsasabi na itinakwil ng Israel. Tuluyan na. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 11:25, pansamantala lamang. In short, temporary lang. Hanggang sa maibunga ang takdang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sino ang magbubunga niyan? Sino? At kailan yung mga pagkatapos ng mga araw na yaon? Malinaw po. Sana po ay natuto tayo at sana po nabuksan ng Diyos ang inyong mga pangunawa, ang inyong pandinig. Maraming salamat po. Maraming salamat.